4001 Battlegrounds. Salamat, Chief. Yo, ako pala yung 610 at gusto ko lang siya sa 4001 Battlegrounds. Salamat sa support ng mga tol at tuloy-tuloy lang, more power at sobrang lakas ng eksena nyo. Kaya wala kayong kailangan excuse, kailangan nyo ituloy yan. Para sa atin kay Vince. Salamat. Yo, sa mga lalaban, may laban sa 4001 Battleground League. Sa pinakaunang event. Congratulations agad sa inyo. You guys are making history. God bless sa inyong liga. 4001. God bless. 4001. Word. Yo, what up, my cousin 187 Monsters. Gusto ko lang sabihan kayo na we have event. Yan po yung Alaminos, Laguna 4001 Battlegrounds, produced by FMP. Ayan, mabuhay kayong lahat. Congrats na agad para sa mga paparating na laban. Ayan, my cousin 187 Monsters. Yo friends, shoutout nga pala sa 4001 Battlegrounds na gaganapin dyan sa Alaminos, Laguna. Good luck sa lahat ng mga lalaban. Galingan nyo palagi at tumodo kayo. Big shoutout sa nag-produce nito, ang FMP. Yun. Ingat palagi and good luck ulit. Yo, shoutout sa 4001 Battlegrounds. We got it right. Yo, what's up? Nandito pa rin 4001 Battlegrounds. Ikalimat laban ng gabi, magingay para sa mga nangyayakal. Siyempre, maraming salamat sa sponsor natin, sa Filipino Music Production, Hiraya Battlegrounds, kay Beats America, Mex, pare at 4J, Bigasan. Kung sino mga taga-San Benito dito, meron sila doon. Pwede yung nabila. Sa alam ko, representing San Pablo, magpakilala ka. Yo, Gachi. Mata ko umigil ng isa bilis. Lagi pa rin ang bangingin, pero di na hangin. Laging deret yung tingin, ito tayo paparating. Tapak sa gasipan. Kaslu, tsaka sa mga tawapan tunay yan. Yan, sana maganda yung laban. Yeah. Sa mga meron tayong merch, baka gusto nyo order ng 4001 Battlegrounds at Civil 1. Itatak na yan sa likod, pwede kayong gumit. Dito lang sa Pilipinas. Sa kaliwa naman, Dreyan, representing Muntinlupa, magpakilala ka. Yo, Dreyan nga pala. Magpapalupig, lalaban, papalagat, papalag, kahit na madiliman ang kinakaharap, kapusin, maligpitan, kakalag sa kinatatayuan. Muntinlupa. Shoutout sa Muntinlupa's Finest, Kultura Natural, sa buong membro ng Kultura Natural, Asbagan sa Sunugan, Batangas Prime, Kritisismo, kay Sir Gerald Gutierrez, Lil Pipe, Snoop, Prince Arthur, Utol Jen, Utol Psycho, Archer ng Motos at sa mga ginawa. Yeah. 4001 Battlegrounds. 2 minuto para iulo. Yo, check. Gising pa? Game? Ang dagi battle ko,
Napatapat sa batang Makata. Yung lagay ay tagilid, kala ko wala ng pag-asa. Kasi una pa lang pumatok na siya sa masa. Di nawalan ng kumpiyansa, naghintay ng tamang tsansa. Minasa ng maigi hanggang matansya yung lasa. Sige, talon tayo sa eksena. Biglang nagbago yung siste. Nagmukhang sinapial lang nung tom, nalipat pagka Makata ang tinde, oh. Baka sabihin mayabang, dahil siya madalbang battle pa lang kung sino-sino nang inaangasan. Pwes mga boss, bossing maligay yun ang impong na balitaan. Mabuti aming intensyon at kaya ko yung patunayan ng katunayan. Pinaligtas yung isip ng bata, tinanggal sa kasalukuyan. Nagbukang hypnotismo, pinago na kasanayan. Oo, inagis pagka Makata. Niligaw nagbukang pusa, kasi mas mabuti pang mawala yung bata. Para di na siya patawag pinugutan ko tong mama. Ano game? Yeah! Ngayong pangalawang battle, siyempre sa 4,001 pa din. May bagong dating, sinong amo? Si Tito S pa din. Ay galing na dito yung bata nun, si Gia. Nagkalat nga lang din, kaya ang sumatotal, binata lang nung K. O G, K. Alam na kagad ni Gago kung ano aking pinupunto. Sa bagay, ganyan talaga pag mahilig marismo. Tapos ang ambag lang ikwento. O yung S, source, di nabanggit. Baka sabihin nyo, talamak. Di, nagbago na yan. Hindi daw kasi panalo ka sa, tas mababa yung bigayan. Tanga, wag mo nga kaming lokohin, alam lang di yun yung dahilan. Mainipin kasi, ayaw na mahabang himayan, tas mag-iisip pa yan. Habang yung tama, inaabangan. Sa tuwing mapapatingin sa salamin, samang-sama siyang tingnan. Mapatingnan nyo nga naman. Kasama ng tama sa kanya ng damo. Tuwing nainuman session sa kanila, lagi una nakakatulog to. O lahat umaakto, tamang-tama sakto. Pinagana ang utak kahit isip ay nito. At dun niya napagtanto, nadihiyang sa kanya ang damo. Kaya nauwi na lamang sa paggamit ng bato. O adik, kaya pala ayaw na hinihintay yung tama. Kasi ang gusto yung biglang tama, lakas ng tama mo hanep. Pag walang pambili na siya pupunta ng bayan, tapos mangi-slash ng wallet. At pag palong-palo na to si kuya, yung tamanan malala na. Pumupunta ng vulcanizing shop, nagtatrabaho ng walang bayad, maganda yung pagkakatulong. Sabi niya nagpapagawang pala sa sasakyan, hinihipan niya ng yung gulong. Pero seryoso, total hindi pa naman sumasapit ang buwan ng kalayaan. Ito'y magbimistulan na kakulong. Nung nagtuloy-tuloy na to sa paggamit, doon siya nag-umpisang malulong. Pag bumaangat yung amat, isip nagsasalubong. Kahit walang tao sa bahay pa, may nabulong at sa iyong kaadi ka mistulan na kakulong o ululong. Pag bumaangat yung amat, isip nagsasalubong. Kahit walang tao sa bahay pa, may nabulong at sa iyong kaadi ka mistulan na kakulong o ululong. Pag bumaangat yung amat, isip nagsasalubong. Kahit walang tao sa bahay pa, may nabulong at sa iyong kaadi ka mistulan na kakulong. Oo, nagmukhang bugtong sa gabi nagdugtong-dugtong kasi paulit-ulit lamang parang ikot ng gulong. O ano, paulit-ulit ba yung linya? Doon na kasi umiikot mundo niyan. Chip, tanong ko lang, bakit ba nandito yan? Ang inihiling ko, baguhan na may laman, binigay niyo sa akin, batuhan. Mukha pang galing patakan. Ano bang panama ko dyan? Matagal ng hasayan kasi may dinalo to sa asbagan. O ay dimilipit ka na yan. Dapat na ba akong matakot dyan? Pinagmamalaki mong tinalo mo si Wayan, ay kahit sino dito sa bata ni Vince, kayang talunin yan. At speaking of Wayan, di ba ginigiyang mo siya magsyabu para daw yung laban nila mas classic? Tong mautak ang galawan may gustong patunayan. Kada laban tong lulong di nawawalan yan. Laging gusto may kalaban, palitan ng linya. Laging gusto bumabattle kahit sino, basta palitan ng linya. Laging looking for battle sa idol, kala ko pang maintenance na. Nakasagawa ng pamilya, yung pagiging hassle niya, sige palitan ng angle. Paltukan ng ganto, sapukan sa ganto, kanya-kanyang linya pagbato. O ano, nakita nyo na ang linya ay pwede makilinya kahit linyang paganto, linyang totoo. At ayun ang totoo, na kaya ka lang nakilinya. Sa linyang to ay naghahanap ka ng linyang kabatuhan mo. Okay, game! Humingi ako ng battle! Salamat agad sa pagpapaunlak. Pero sadya namang nakakahasil. Kung paano sulatan tong wak, may wala akong info at maanggel. Tapos yung profile pa agad nila. Feeling gangster pa yan si brother, pero yung bayo niyan versus ni God. Sus Mariosep naman! Pero laging San Pablo, Tubong Laguna. Basta kung natatampas at di nalalagpas yan, naging dead end mo, tagang Muntinlupa. Pwes, tungo San Pedro, labas niyan, wala nang mahabang pasakali. Literal na biyaheng langit, manuknot sa libingang gagarahe. At sa dahan-dahang patakbo, buhay niya mismo nayari. O sadyang mabagal ang umusan, kung patay ang sakay ng karwahe. Ang ina, nakipagsunugan na ako sa Batangas, at yung apoy ko di maapula. Kasabay ng pagsusunog ng kilay para kalaban matusta ngayong sa Laguna napunta. At si Vince kayong nagbigay ng gasolina para lang maging abuka. Oo!
Arsonista kung ituring sa kinabibilangan kong pangkat. Kung dito po, maaaring lapnos siyang balat. Di na kailangan ng paliwanag. Dala ko'y lighter sapagkat lahat kayo nagsilaban. Pagkasabi niya, ibuhos ko lahat. At ikaw yung napiling mauna, bawal muna makisingit. Huwag kang mag-alala, tol, di pa ako masyado nag-iinit. Nasa round 2 pa, dala ko'y pakulong. Pwede muna kayong manahimik. At doon tayo mag-agawa ng sulok kung sino mas may lumiliyab ang isip. Kasi, pas battle nga, alanganin, muntik pa nga matalo. Panay banggit na siya'y malalim. Di naman magets ng tao kung santel mo ka sa Laguna men, ba't paliwanag mo ang labo? Tsaka paano magiging apoy sa apoy itong laban natin kung pauso ka masyado? Baka sabihin, sinabi niya kanina, bata ni si Hernan. So ba't pa nga ba ako nandito? Kung pwede naman sa ibang liga makipagpalitan ng talino, pues ito sagot kong balagbag at para na rin sa iyong iho na kaya wala pa ako sa pulo mas gusto ko mangwasak sa tribo gaya nito. So, game. Ano? So, galing pa Muntinlupa. Ayun sa San Benito na padpad. Ayun nga gusto kong tanong sa iyo, Brad, kasi anong ginagawa mo dito? May trabaho pa kayo bukas sa tupad. Ngayong pangalawang yugto ng banggaan, di pwedeng walang matatamaan. Ako'y magmilis kulang ka ng sa iyong lalamunan o ngayon ka mabibilaukan. Total gabi ngayon, sasabitin mo sa akin madilim. Wala si Jessica ngayong gabi ng lagim. Ang huling matatanaw ko lang sa langit ay bituin papaslangin ng palihim. Walang awang pagsasasaksakin, bawat higit na lanseta siya naman balik kung madiin. Sipa ng pulang kabayo, nagkatama tong lasing. Malabo makabalik ka pa ng Muntinlupa, kaya sa lupa ng Alaminos na lang inilibing. Sige, punta naman tayo sa estilo mong dala. Magaling magtahi ng kwento, yung busot pinaplantya. Nagmukhang maglalaba pag yung washing pinagana na kasi dinadaan niya lang sa paikot-ikot hanggang sa matanggal yung mantya. Sige, lagyan mo ng sabon, yung puti mong maitim. Di ba dyan ka magaling? Magpiling magaling, lagi nagpipiling king, di naman pang LJ yung dating. Di ba kinakanometra? Pwede bang gamit na etika? Papagmukha lang totoo kahit ano pwede na. Walang sariling taktika. Kami ha, tatanggalan ko to ng value gamit ng matematika. Ano gusto niyo ng sample? Yeah. Halimbawa, makina. Pag ito nagkikwento, para nagbumotor, may dagdag at bawas talaga, yun ang binigay na definition. Sa answer and question, wala magiging ibang sagot kundi subtraction at addition. Ang aabutin, critical condition, kahit di naka 69 position. Hati, ato sa gitna, nagbukang division, di na kailangan ng application, pagsaksa, observation. How ironic na gumamit ako ng ibang solution, di pa din na-gets yung multiplication. Ikidinaanan sa simpleng diskusyon para makakalap ng ideya. Kasi yung bombilya di gumana, walang kwenta. Kung dati may pakinabang, ngayon wala na. O saan na napunta? Ba't parang lumayo na? Kala ko ba nakikinay? Ba't mukhang wala nakakuha? Sabi ko walang kwenta. Kung dati may pakinabang, ngayon wala na. Kaya paano pa magiging mabenta? Kung nagbukas na unang pera tong tanga. Kasi ngayon sa mata ng mga tao, ikay wala ng halaga. Habang ako, makabago, bawat lapag natutulugan, di na kailangan magsukatan, kita mo na ating pagitan. Kaya ka lang pinapunta dito ni Vince para meron akong mapagpawisan. Kaya, yaya to sa akin bawat suntok na iba to. Walang dapli solid at lahat matata mo. Huwag mo nang itanggi bro. Kita ko sa mata mo, huwag ka mag-feeling nga agad. Mahina ka sa damo. Sino ba itong kalaban ko? Bakit ba nandito to? Nagpiling malupit din mo si malupit nung to. Itibutas sa yun ng kodal. Mamlaki sa mata mo. Malasay tama. Bakit ang aking kamao? Kaya ano? Free yan. Kaya mo basta ba yan? Mapabilis. O bakit kaya ko yan? Dapat ang kaya mo kung higitan. Sige, inyo pa to na yan. O di ba mahusay ka? Sige kami ipakitaan. Una pa lang, nagbigay na ng talata. Una pa lang, nagbigay na ng panata. Inusayan bawat talata. Kaya ngayon, pwede nyo lang ilabas yung bata kasi around to pa lang, pinatay na yung mama. Pansin nyo, yung mga linya, pedix, nagbanggit ng multiplication sign pero siya yung may X. So ikaw pala si Gachi, tunogin check yung ngalan yawa. Confused ka rin ata sa gender. Di malaman kung binata o dalaga. Di naman sa pagiging judgmental, walang issue na bakla ka kasi FB name yan, Jermaine. Tol, halatang di ka takot sa asawa. Oops, pero di yan under Bisaya. Under ng Bisaya, tarantado. O, usapang profile. Balas mo ako na-pick bilang panapat na MC. Kala mo sa akin, mantitrips. Di lang troll sa FB, ikaw sabay sa trendy, tsak.
Sunog sa akto, malamang sa battle di ako friendly at mas lalong naging deadly pagkat kandila na yung litratong ilalagay niyan sa DP. Ano? Lyrical na ba masyado? Well, I just want to make it clear na kahit mapaos sa kaka-freestyle tong J, magkaiba pa din ang aming skills. Ganun lang yun. Kasi written ko, siksik sa bara. Madaming pwede ma-highlight. Kahit pa left field, makakatikim ka ng suntok on the right side pagka uppercut will fly high hanggang mangitim yung paningin at makita nyo magka-black eye. Oo, ilang buwan din ako natenga bago sumabak sa laban. Hirap bumuo ng pyesa kahit araw-araw paglaanan tila pumurol na lang seta na nawala ang tala sa bakbakan. Pero mas nagiging delikado to repa lalo pat kinakalawang kasi wala naman nagbago. Di rin ako nagpapagbag. Nakipagpalitan ng talim sa Batanggenyo may panaksak. Oo, binadibag yung wayan. Kita sa video ang saklat, tumupi yung may 29 na bitbit at sa katapusan din bumagsak at ikaw na yung isusunod. Tsak malalago to syempre. Literal na may dalawang patay na makikita mo sa lente. Kaya tanong, ba't ngayon nyo to ginanap? That in-adjust nyo kung pwede. Marso 1 yung event pero nagmukhang unang araw ng Nobyembre. Tangina! Higit isang buwang pagninilay matapos kang paglamayan. O 40 days ko tong hinintay ng may raos siyang kaluluwang na maalam. Rest in peace. Yo! Sabi na kanina, in times down, magiging X ako. Magiging X. Masyadong nagmamalinis. Gusto mo, pupuntahin ko din si Lun sa tabi mo para kiss. Kiss? Ano? Ayaw mo? Pinagbigay sa akin ng info. Pero di ko sasabihin si Psycho. Bawat salita, detalyado, pwede sa MMK yung kwento. Kung ano ating pag-usapan, sige ating pag-usapan. Mula sa kauna-unahan hanggang sa kadulu-duluhan. Mula sa pagiging mabuting haligi ng tahanan hanggang sa di na mapakinabangan. Ano game? Simulan natin sa iyong pagiging binata bago kayo magkakilala ng asawa mo 6 years ago. Tanda mo pa ba yung first date nyo, July 28, 2019? Ang tagpuan sa park, sabay sila kumain sa kantin. Kanino galing ang info? Di ko sasabihin kay Psycho. Wala pa daw kayo 10 minuto nag-uusap ng babae, alam niyo na talang buhay nito ni Gago. O di daw problema ng kapitbahay nila, kung naikwento niya. Puta, lakas! Mambuladas! Taig pa TV, daming palabas. Padayabang ng god niya ng kwintas, nakasya siya ng dumi gantong alahas sa Pinas. Tangina ahas! Wala Daniel Padilla, daw yung tikas. Naka-plain na polo, fit na pantalon, tapos nanyang yung tsinelas. Putang nilagto. Tapos habang naglalakad sila sa pasyalan, ang daming tao. Hawak kamay. Ang sweet ng lambingan. Nung unti-unti na sila nagdidikit ang katawan, si Gago bigla nalibugan. Yung alaga tumigas. Sumingga pagkahuda, sabay pasimpleng akbay sa kasintahan na may kasamang konting himas. Yung mga tao napatingin, para may artistang lumabas. Pagtingin dito sa pantalon niya, yung zipper palabukas, tapos yung dite nakalabas. Pero ayos lang doon yun, nakasloob niyang binigkas. Bakit daw siya may iya sa ginawa niyang palabas? Siya pala nakagawa niya sa Pinas. O yung as, masyado kang matigas. Ano yun, alahas, ikaw lang din meron sa Pinas. At doon nag-umpisa ang tunay na palabas. Mas napadalas ang pagkain nila sa labas. Kaya di nang pinapayagan ng magulang yung babae, sinusudsulan niyang tumakas. March 5, 2021. Kung kala ng buwan na sinagot na siya ng babae, kanyang niniligawan. Nakabuko kasi ng bata sa napupunan, kaya di niya nanagaw ang iwanan. Pero handa naman daw siya magpakatatay. Kung may dumating mang diskusyon, siya nagpapakondisyon kasi papa na siya nun. Siyam na buwan mong iniligaan at iningatan ng iyong mag-ina. Ang kasamang anak, ikaw yung nasa tabi niya, walang pamilyang gumabay, kaya nabuo bilang pamilya sa loob ng 4 na dingding at isang bubong na tinatawag na ng tahanan. Ito na yung pangit na pangitain ng inyong kanilang dinadaanan o Malanando at Elsa yung eksena. Kaso iba yung kaganapan, tapos na tayo sa kauna-unahan, dito na tayo sa kaduluduluhan. Kung dati, hawak kamay pag naglalakad sa pasyalan, ngayon di na pinapalabas ng tahanan. Kung dati, pag may nagawang kasalanan, pinag-uusapan, ngayon sinasakal niya sa lalamunan. Kung dati, pag nag-edit sila, binibigay bulaklak at tsokolate, ngayon tadyak at suntok, binibigay. Yung katawan tumatamlay, tapos pag uwi ng bahay, siya pamiga na mag-ingay. Tangin ng to, laki ng ulo. Ang gusto, senyorito, kahit pamilyado ng tao, yung inipon ng kasawa niya pang gastos, sinikmat lang ito nagago. Kasi ayos lang daw, kahit wala nakahain sa lamesa. Yung pitcher ko kaya lubaso ko talaga tinidor, pati plato. Ang pagkain, hindi po minuto may tadong siya at saka adobo. Yung sana balak na kasama mo bang unamin lang isang linggo, para masyado kang abasado, mahiya ka naman iyo. Yung mag-inuman, nagdidisibutan, tapos ikaw pa na yung binggo, tarantado! At pag-uwi ito ng lobat, yung bata na pag-aabutan, hampas ng pat-pat sa likod. Tama na pa. Yung bata, iyak na ng iyak,
lamang siya. Sige pa. Apat na taon pa lang yung bata, ganun na dinadanas sa'yo. Sa bagay ganun din kasi yung kanalakihan niyang pamilya, kaya din yung masisi yung tao. Kung ako sa'yo, tigilan mo na yan pagbabato. Wala magandang maidudulot yan sa'yo. Imbis na bumabatal ka dito, ayan ang ilaan mong oras para sa pamilya mo. At last, matik mag-elbat, na kasi dinamay pa daw si Saiko, na kahit magtulong kami sa kanya, hindi mananalo. Tanga pag ginawa mo yan, para man sinabi na totoo yung binigay niya sa aking kwento. Oh, di ba? Yung mga angulo niyan, sobrang dami. Hindi na yan bago sa'yo. Habang ako, tamang sulat lang. Talagang bad trip na ko. Tapos kahit di yan tumakbo sa aking isip siya, mayayari ka bro. Di man bangunguto pa naginip, pero ikay maghihingalo, panay. Inventong angel. Pagiging creative mo hilaw. Mag-stick ka lang sa chismis, total. Yun yung tunay na ikaw. Sige ka sa personal kong buhay. Kung may basuran lumitaw, tandaan. Sa bibig niya nang galing yung salita na may mabahong sumingaw. Kaya, wa-effect yung crowd control pagkat mahusay yung battler. At mas advance ang aking utak. Kaya mga linya mo nag-bouncer. Lampake kung punch per punch pa yung estilo ng brother. Kung lahat naman ang suntok, ay nagawa ko maka-counter, ano? Utol beans! Ano to? Pagtapos ko sa bulol na naman, ang tanong ko, why? Dapat sila Saiko na lang, pinaglaban mo. Para mas lalong hype. Mukhang mukbang kada letra. Ano na gets yung line? Parehas lumalamon ng salita. Talagang nagbulol fight. Lakas ng trip ni boss. Nakakahina ng resistensya. Next battle, sana naman ha. Yung wala ng diferensya, kasi ang sakit mo sa tenga, nakakairita na repa. Pag ito nagtinda ng karne sa palengke, sigurado maghapon walang benta. Kasalanan mo yan kung ba't ganito nabuo kong linya. Kasi wala nang talim yung isip, di pa matalas ang diwa. Kaya makukuha nyo yung punto at talagang di makakahiwa. Kasi paano makakasugat yung salita mo kung ganyan ang tabas ng dila? Ay sus! Ganyan pag puro mema mo pang freestyle yung round. Desmayado na ang mga tao, tas feeling mo dyan so proud. Well, alam ko mga kaya mong gawin. No doubt, kaso natapat ka sa magaling na yung performance. All out pitch. Yo, what's up? Nandito pa rin 4001 Battlegrounds. Makingay kung nagustuhan nyo yung laban na yan. Pero ako ba ng urado? 4-1, magingay para kay Dreyan. Yun, shoutout pa rin sa Kultura Natural, Asbagan sa Sunugan, Muntinlupa's Finest, Kritisismo. Yo, M-Star, Tres Capiteños, Kinita Umedya, TK Homies, sobrang dikit ng laban, tangina, nagpaulan sila ng bars, multis, tangina, sakit sa ulo nun. Pero sa round 1, halos nagdikit sila nagdikit sila sa sa palitan ng bara. Kaso hindi pa rin nawawala kay Drian talaga yung panggulat ng round 1 Iba yung iba yung preparasyon niya nung ginawa niya dito ng round 1. Siguro lumamang siya ng medyo konti lang siguro mga isa o dalawa lang na linya na palo. Kaya yung round 1 binigay ko kay Drian. Pagdating naman sa round 2, medyo nawala si Drian. Puta si Gachi. Puta, yung round 2 niya kumpleto. Sobrang solid. Although may magandang binitawang rubat si Drian, pero yung round 2 ni Gachi, props kay Gachi. Parang sobrang preparado. Tapos pagdating ng round 3, nawala na yung parang nawala yung biging ni Gachi. Tapos si Drian naging consistent yung round 3 niya sa parang halos hindi man pantay ng round 1 niya, pero mas may mga tumatak siyang linya. Kaya ang round 3 binigay ko kay Drian. Kaya ang moto ko kay Drian. 2-1. Yo, BK, shoutout sa 400 Battlegrounds, Filipino Music Production. Maraming salamat kay Sir Beats America, Batangas Prime, BK Records sa Spanish Sunugan, BK Office ko mga adag sa TBS 13. Sa labang Gachi versus Drian, ako boto ko. Pinili ko ng 2-1 kay Drian. Round 1, sobrang solid nung wordplay ni Gachi, punchline. Pero
iba yung diet din ni Drian, talagang pinagandahan niya, bars per bars, linis at na may gigil na performance. Sobrang consistent niya doon sa round 1, kaya nabigay yung round 1 kay Drian. Round 2, props kay Gachi, sobrang solid yung speed up niya, may flow, tapos consistent pa rin, punchline, tsaka yung mat preference niya, pero iba din yung atake ni Drian eh. Sa round 2, Adrian pa rin. Round 3, binigay ko na yung kay Gachi kasi medyo nakulangan na ako kay Adrian. Kaya 2-1 pa kay Adrian. Pero props pa rin kay Gachi. So, sorry mo. Your Skills, BK Records, BK Homies, Hihiki mo, Batangas Prime, The Juris Skills Collection, PBS 13. Shoutout nga pala kay Sir Vince America. Yo, Gachi versus Diran. Round 1, huwag kang hirap i-judge. Napakaganda ng warm-up nila parehas sa World Trade versus K10. Talagang kaya ko doon. Round 2, wala, nagkaroon talaga ng matinding pupukan. Lumang lang si Dira ng ilang puntos kasi malinaw, yung accent, tapos himay na himay. Pero respeto pa rin kay Gachi, napaka-solid ng punchline niya, ng mga linya niya. Kaso masyado siya nagmamadali. So hindi ko masyadong nakita yung suntok, yung impact ng bawat bitaw niya kasi nandun tayo sa gusto ko yung hinihimay eh. Pero respeto pa rin round 3. Binigay ko pa rin kay Diran kasi andun na yung ikpi lang, pero may laman. Pero yung kay Gachi din solid din, kaso nga lang nagdaro lang siya sa angle na may hinahanap ako na suntok na gustong makita na pwedeng i-ender niya, kaso nga lang hindi niya nagawa dahil nagpaikot-ikot siya sa angle na, pero respeto pa rin, napakaganda ng ginawa niya, napaka-solid ang battle na yon. Ang boto, binigay ko lang. Yo, Nebar, bigay homie sa labang Drian versus Gachi. Shoutout kay Drian, ang galing niya, ang galing. So, sobrang solid lahat ng mga binitawan niya. Pero ang hirap mag-decide kung sino talaga manalo sa kanila. Pero mas tumimbang na lang ako sa may round 2. Sa round 2 ako tumimbang, kaya mas pinili ko kaya mas pinili ko yung boto si Gachi sa round 1, sa round 2, round 3. Para sa akin, Gachi. Yo, Pose. Props kay Gachi sa performance na yun, napakalupit. Pero ang boto ko ay kay Drian. Round 1, halos parang tabla lang. Naglaro si Gachi sa Addict Bars. Tapos, nirebatan naman ni Drian na halos parang nagpantay lang yung performance nila. Tapos round 2, yun na yung pinakamalakas na round ni Gachi para sa akin. Kita naman. Tapos, ayun, si Drian consistent pa rin doon sa niya, yung energy niya nung round 1. Tapos round 3, ayun na. Round 3 parang dito pumabor na nauna si Gachi bumanat. Dito pumabor kay Drian na unang bumanat si Gachi. Kasi halos yung kalahati ng round ni Drian ay patungkol dun, parang naging rebat dun sa rounds ni Gachi. Tapos, ayun, si Gachi, ito overall na to, si Gachi, marami siyang punchline. Kaso mas nagmamatter pa rin sa akin kung gano'n yung kay Drian kasi yung sa bigat na lang. Ayun, mas nagmamatter sa akin yung bigat ng suntok kaysa sa dami. Kaya boto ko 2-1 kay Drian.